Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang magandang topic ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito ay ang tungkol sa paggamit ng bakal na parte ng bubong. Ito po yung mga metal roof frame, kagaya ng mga tubular, yung C-purlins, angle bar at iba pa. Ito step by step nating pag-uusapan kung magpapagawa tayo ng bahay. Importante po kasi ito, no, para alamin po natin kung ano ba yung maganda at hindi maganda sa paggamit ng metal roof frame. Kasi may mga gumagamit pa rin ngayon ng kahoy. Una muna nating pag-usapan mga boss, ito munang mga advantages niya, no? O yung bentahe niya. Ang unang advantage niyan mga boss, yung durability. Since bakal siya mga boss at subok na rin yan, matibay yan, lalo na itong tubular mga boss, no? Matibay ito. Yung C-purlins, yung angle bar, marami ng bahay na nagawa at subok na yan, no? Ang pangalawang advantage niyan mga boss, no, yung longevity. Since bakal siya, tumatagal yung gamit niyan. Gagamitin mo ng napakaraming taon, no? Yung mga metal frame na yan, no? At pangatlo mga boss, no, kahit sabihin nating mga bakal yan, since hollow siya, yung lightweight lang siya. Yan yung pangatlong advantage pa. Magaan sila, no? Kagaya ng tubular, o lalo na yung C-purlins, napakagaan yan mga boss, no? Ang pang-apat ay yung fire resistant siya, no? So, hindi siya basta-basta nasusunog, no? Ayan pa yung kagandahan yan, hindi kagaya ng kahoy na ay madaling masunog yan mga boss, no? At ang panglima mga boss, no, yung pest resistant, no? Hindi siya inaanay. Ayan yung kagandahan pa ng mga metal frame na yan, no? At ang isa pang advantage niyan mga boss, no, yung eco-friendly siya, no? At maganda siya sa kalikasan kasi pagkatapos na magamit yan ng napakahabang panahon, pwede siyang i-recycle. Ayan yung mga advantage na nakikita natin sa paggamit ng metal frame. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, ito namang disadvantages niya, no? Ang unang nakikita kong disadvantage mga boss sa paggamit ng metal frame, syempre, itong corrosion risk. So, pwede siyang kalawangin, no? Lalo na kung hindi tayo gagamit ng galvanized, no? Pangalawang disadvantage mga boss, yung cost niya, no? Yung expensive siya ng konti kumpara sa kahoy, no? Although mahal na rin ang kahoy, pero mahal ng konti itong metal frame, no? Yung pangatlo mga boss, yung complicated to install, no? Medyo mahirap siyang gawin kumpara sa kahoy, no? Unang-una, kailangan mo ng welding machine, kailangan mo ng welder, kailangan mo ng grinder. Unlike kung kahoy mga boss ang gagamitin natin, kailangan mo lang ng martilyo, lagari, pako, simple tools lang ang gagamitin natin mga boss, no? Ang iba pang disadvantage yan mga boss, pagdating sa i-repair, mahirap i-repair yan, no? Kasi nga, metal yan, unlike kung kahoy, madali siyang i-repair. Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin sa advantage tsaka disadvantage ng paggamit ng metal frame, no? Kung nagustuhan nyo itong naging topic natin mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.